UAAP weekend has begun. And yeah, 8 teams have played, 4 teams won, 4 teams lose. At pag-uusapan natin ngayon yung mga revelations ng opening weekend na to. Welcome to another episode of License to Shoot Podcast. Ako si Miggy C. Sa aking piling hindi ka magsisisi. Kasama ko si William Go. At yan, simulan na agad natin to with our episode of the UAAP weekend. Pero first things first, pag-usapan muna natin yung pinakamalaking nangyari before the opening weekend, which is Jerome Lastimosas. Naging immortal na yung kanyang number in San Marcelino, as he will be it will be the last time for the jersey number 7 to be played in the in Adamson for UAAP. So yun, William, your thoughts about that? I actually like the move because alam naman si Jerome, kahit sige sabihin natin hindi niya napa-champion yung Adamson, pero he basically put Adamson on the map. 'Di ba? Na parang obviously maganda naman yung nilaro ng Adamson under Coach Franz when he had Jerry Kahanisi, Sean Manganti, si Papi Sar, etc. Pero iba yung buzz sa Adamson team mula nung si Jerome na yung naging main guy Mhm. nila. So, Mhm. yeah, and hindi rin natin masisisi yung or hindi naman natin madedeny yung commitment ni Jerome sa Adamson, 'di ba? Na 'di ba he had an offer na sa KBL, 'di ba? Na Mhm. obviously malaking pera 'yon compared sa allowance na kinikita niya sa Adamson. Tapos and basketball wise, 'di ba? Ready na si ano, parang hinog na si Jerome eh. Parang pro ready na nga to minsan niya na mapapaisip ka na lang ba't nasa college pa to pang pro na talaga yung laro ni Jerome Lastimosa. Pero sabi niya, sige, tatapusin ko yung commitment ko sa Adamson, yung pinaramis ko na 5 years ako maglalaro sa Adamson. And lalaroin ko. And kaya rin Mhm. yung team management tsaka yung school officials, school admin, yung sports director nila and yeah, yung sports department nila, 'di ba? Parang natutuwa sila na kumbaga sobrang grateful nila na Jerome definitely parang Jerome showed his commitment na despite getting numerous offers abroad and pwede na siya maglaro sa ano. Tapos and to think, 'di ba? Hindi naman natin masasabi na contenders yung Adamson na parang nananalo sila, malakas sila pero hindi tayo lahat convinced na pwede sila mag-champion. And yet si Jerome, 'di ba? He Mhm. he was willing to take the challenge na iangat yung program ng Adamson. Kaya it's Adamson's way of showing gratitude sa mga ginawa ni Jerome na even if he could have a better career elsewhere, he still chose to stick with Adamson. And yeah, actually that's for me yung silver lining talaga yun. Nakakatuwa lang yung move kasi it just shows na sobrang grateful yung Adamson community to Jerome Lastimosa. And yung ganun din naman, nakita naman na rin natin yung yung pagiging grateful ni Jerome Lastimosa, sacrificing the other offers just to play for Adamson for one last ride. So yun yung parang sinuklian lang ng Adamson community yung pagiging loyal ni Jerome Lastimosa. Oh, Nakakatuwa lang kasi ito si Jerome Lastimosa, he started in season 81, di ba? Hindi pa siya ganun kakilala pero nakilala siya ng lahat nung tinira niya yung biggest shot sa game 3 ng UP versus Adamson nung season 81. Yung game nag-send 3 nung o game 2? overtime. Game 3. Ay, game 2, sorry. Do Game or 2. die, do or Twice die, to do or beat die. yun eh. Twice to Do or beat die, do yun. or die. Sorry. Pero yun, yung pinakamalaking shot sa Adamson nung season na yun, siya yung tumira nun. And to be honest, akala ko chamba lang yun kasi boarding, ganun. Diba, Mm. big shot siya, sobrang big shot. Pero yung from that first year to the fourth year of Jerome Lastimosa, it was just all parang greatness unfolding. And I'm just really blessed and grateful na nakita natin yun right before our eyes. Kung Mm. uh, paano nag-rise into a superstar itong si Jerome Lastimosa. And nakakatuwa lang kasi parang once in a blue moon ka lang makakita ng player na sa UAAP na i-jersey i-retire yung jersey number. Hira lang yun eh. Diba, La- kahit nga sa Ateneo, walang ganun eh. ang alam ko lang si Lim Embeng. Tsaka si si Kasal. Renren Ritualo Oh, ata. Lasal. Oh, yun Sa yung FEU, dalawa. si May isa Arwen. pa.
alam ko tatlo sa Lasal eh, pero Lasal? hindi ko matandaan lahat sila. Ano? Pero Ricardo Brown. basta tatlo, hindi ko sure. Alam ko lang si Lim Embeng. Pero going back kay Lastimosa yun, before we start yung revelations sa episode na to, we just want to give the flowers that Jerome Lastimosa deserves. And hoping na makabalik agad siya sa season na to. Kasi parang Adamson feels like not Adamson pag wala si Jerome Lastimosa. So yun. And marami, although may mga nagrereklamo din. May nabasa ko sa comments ng mga fans din. Sinasabi nila Mm. bakit daw hindi ni-retire yung kina Kenneth Doremdes and si si Hector Calma kasi 'di ba parang alam na napa-champion. Alam ko napa-champion nila yung Adamson eh. Pero hindi ko honestly obviously hindi pa tayo pinapanganak noon so hindi natin naabutan yung era na yun. So we didn't really have an idea on what Adamson program was that time compared to ngayon yung era ni era ni Jerome Lastimosa. 'Di ba ngayon nahahanay na tsaka big time din si Jerome compared I mean obviously they've had better careers kasi nag-champion pero iba pa rin yung yun nga parang kasi when it comes to ang paniniwala ko when it comes to retiring jerseys Mm. sa mga college it's more than just it's more than just basketball eh. Mga tinitignan din nila kung mga how beloved are you by the Adamson community. Siguro part din yun yung academics, 'di ba? Kung was he a good student talaga kumbaga was he a good student nung time niya sa Adamson. Kaya for me yun din ang naging factor din yun eh. Okay. So, Yun, sige, go. wait lang. I'll just, let's put context na nung sinabi mo kasi medyo hot issue yan, hot topic. So, parang dun sa sinabi natin na, baka sa sinabi mo, we will open a can of worms that we would not like to Oo. open. Ano lang yan, just to clarify sa sinabi din ni William. Siyempre, yan sila Doremdes, they're legends, Adamson legends in their own. Legends. And ganun din naman si Lastimosa. Ano lang naman to, Pero itong more topic than na to is above just, the basketball, like above the basketball din. Kasi parang kahit 'di ba sino ba sila sino sila off the court pag nasa Adam. Yun yung yun yung nakita kong factor. Pero kasi, wait lang, hindi kasi natin alam kung ano yung gaano Oo. kalaki impact nila nung time nila. So, let's not put a debate on that. Let's just appreciate na Oo. binigyan si Jerome Lastimosa ng jersey retirement ng Adamson community. And yeah, sa Adamson community, if hindi pa huli ang lahat para i-retire din yung jersey ng mga nasabi ni William ngayon, di ba? If nakikinig kayo and ma-realize nyo, deserving din sila na i-retire yung jersey, di ba? It's never too late. So, yun. Pero as of the moment, let's just celebrate na yun si Jerome Lastimosa and his jersey number will be put in the rafters of the gyms and the San Marcelino. So yun, let's proceed to another revelation. Mukhang topic pa lang mo, mainit yung binuksan mong lata dun eh. Yun na nga eh. Sige. Medyo kinabahan ako sa'yo eh. Baka mamaya madumog tayo mamaya eh. Sige, go. So yun, let's go na sa ating sa ating main episode talaga. Ano lang tayo, sideline ano lang tayo na ibang ruta lang tayo dahil we wanted to give Lastimosa his flowers. But now we'll go to the main topic of this episode and that's the UAAP opening weekend. Obviously, recap na lang natin. Winners column, UE, NU, LaSalle, UP. Losers column, UST, Ateneo, FEU, and Adamson. So, umpisahan muna natin yung ating episode with the first game revelations. Ano ba tayo? Per game gagawin natin or like revelations na lang tayo? Sige, revelations per game. Sige. Per game, revelations, and that's UE versus UST. Sige, unahin na kita. Alam ko may gusto kong sabihin dyan eh. Ray Remogat, bro. Ray Remogat. Diba? Hindi siya Remogat. Remogoat. Remogoat na siya. Diba? Remogoat na siya. Grabe yun. Sige, inaamin ko naman, diba, nung nag-usap tayo, yung nag-preview tayo, hindi ko nabanggit si Remogat. Mm-hmm. Ito quick kwento lang
So, yun nga, di ba? Sige lang, go lang, go lang. Na-mention si Remogat sa UE. And then, nung nag-uusap Ah, kami ng office mate ko nun habang nasa office kami, na parang, malakas UE ngayon dahil kay Remogat, yung ganyan, ganyan. Pero, parang, hindi ko naman sino nagsabi? Ikaw? hindi, Ikaw office mate nagsabi? ko. Office mate. Ah, Hindi ko medyo binabrush off ko siya. Hindi ko naman siya binabrush off, pero parang, gusto ko muna makita. ah, Pare, pagdating ng laro, get. pinakita talaga eh. Ano ka na, apologies ka na ba ni, Remogat na hindi ka naniwala? Believer ka na ba ngayon? Hindi naman ako hindi naniniwala, pero parang ano lang, gusto ko lang makita yung ano na Okay. it gets to the next stage, and now pinakita niya, so parang hands down wala Mm. akong masabi kay Remogat. Actually, kami, ako din, to be honest, we are, after the first game with UEUSD, we are turned to be Remogat believers. Don't get me wrong, Remogat believer na ako nung last two games niya nung last season. I Pero never parang doubted it coming to naman. Parang skeptical last, lang tayo. ako skeptical lang on the role that he will have kasi sobrang laki ng shoes na kailangan niya i-fill. Pero hindi ako nagdududa na kaya niya mag 20 points per game sa UAAP. We never doubted Ganon. naman talaga. Oh, yun. So, yun, nagulat lang din ako na parang pinakita niya agad first game na he could be the man. He is him. Diba? So, Ano tawag doon? Sinanel niya yung inner Austin Reeves. Sabi niya, I'm him, di ba? no, And sige, go. sige, sabi mo yung stats, Okay, Sabi mo 21 lang, points and 10 mm, assists. Double-double pa. mm-hmm, Tapos samahan mo pa ng 3 steals. Bro, And grabe tong si Remoga. If you watch the highlights or even the whole game and the highlights, makikita mo yung mga pinagagawa niyang play, sobrang crazy. Talagang meron siyang, yung mga yung stinomini junkie yun eh. oh, yun. Ang malulupit nun is, ang pinaka na-appreciate ko sa kanya is, para siyang tawag doon, meron siyang takeover mode in him na sobrang exciting panoodin. Mm. And nakita mo kung paano niya i-read yung depensa ng UST nung game na yun eh. Pag kunyari, nasi-switch siya sa big man, pag masyadong mabagal yung big man, pwede siya mag-step up, step back jumper, pwede niyang i-drive. Alam niya kung paano i-maximize yung mismatch na nasa harap niya. And Tsaka yun, yung di ba? versatility niya eh. Yun yung So naging yun, factor eh. So, aside from Remogat, kaya ako parang after game 1, parang sabi ko, uy, UE will be dangerous. Kasi yung import nila, actually, sorry for saying that, FSA. Baka kasi may mga na-trigger pag sinabi import. FSA nila, na si Precious Momoe, na parang last minute lang din na reveal, is 16 points, actually 17 17. points, 15 rebounds, and 4 blocks. And sobrang sipag lang sa buong game, parang hindi na uubusan ng energy. Defensive presence is there. And at the same time, sobrang sipag lang talaga. Na kinakapitalize na yung UST nung time na yun, wala yung kanilang foreign student athlete yan. Na si Adama Faye due to injury. Naglaro siya 8 minutes pero hindi siya natuloy kasi nga may injury siyang Limited niinda. minutes. Limited minutes. Ito si Momoe naman, nagpakitang gilas na sobrang sipag lang talaga. The offense at mapa-defense man. So, and UE also has like mga weapons na nakakatakot. Just like last year, yung parang hindi natin kilala yung Villegas, Surprise. hindi masyado Oo. naramdaman yung Paranada, yung Payawal. Parang ganun din yung stories ng UE this year eh. Meron silang main man with Remogat, pero may mga other pieces sila na nakakatakot din. Itong si Jack Cruz, Bungot, and even si G. Gerard Gerard Wilson. Wilson. Ayan, yan, ang mga sabi ni Coach Jack, mga veterano na rin yan. Rookies yan in the UAAP, pero veterano na rin yan sa college basketball. And I guess UE, yung preview natin sa UE, binasag agad nila. They could pack more than just a punch dito sa season 86 na to. And kaya yung Lasal natin, kabahan ulit. Kailangan handang-handa tayo dito sa UE na to kasi baka masilat na naman tayo ng UE. Yan, sobrang dangerous. Pero yun, let's see. Okay, so punta naman tayo sa kabilang panig sa UST. Looking at the stats, 'di ba? Nick Cabañero 18 points, and then si second nila was si Christian Manaytay had 15, and then si Migs Pangilinan
Ano Pero, lang, like, ano mo lang, let's quick take rundown lang. Quick general rundown lang. overview of Oo. UST. What are your thoughts? Do you watch the first game? What are your initial reactions sa UST? And yun. Medyo hilaw pa. Parang konting salang pa. Especially, di ba, hindi nga sila naglaro, like, nagtago nga sila nung, nung off-season, yung mga tournament. So, parang mga iba sa kanila, hindi pa masyadong na-expose sa ganong atmosphere that much. Kaya, parang, ano pa, um, bright future, still bright future ahead. Maybe this season or next season. Pero at the same time, grabe yung may nabasa akong post, di ba, yung kay, yung parang UST, ganun pa din. Iniba lang yung Uh, nagpakalbo lahat eh. Okay? ay, ano lang, parang ganun pa rin daw yung UST, Oh, nagpakalbo lang, yun lang yung na iba. Pero tingin ko na jitters lang din dun sa jitters sa lang mga talaga. ibang players. Kasi isipin mo lang, yung top scorer nila, tatlong top scorer nila in this game, Caballero, Manaytay, and Pangilinan, with 18, 15, and 10 respectively, mga veterans na yan sa UST, played way back before pa. So, alam na, kahit pa paano, they're already, may alam na sila dun sa UAAP atmosphere. Yung iba naman naglaro, either second year na konti lang yung limited minutes lang last year, ganun. So, alam mo yun, or yung iba naman na naglaro is rookies pa lang. So, yung jitters nandun. So, with that being said, tingin ko itong UST kasi nga, naging naging factor din na yan, nagtago sila ng preseason. Pero, kaya nga, come into their first game, medyo nangangapa pa sila. Pero let's see kung ano yung gagawin nila on their next few Hmm. assignments. Still, naman may promise pa rin naman tong UST na to. Pero, like, after the first game, medyo na-temper na yung expectations natin sa kanila. Tsaka Di at ba? least they got it out of the way na parang, syempre, kahit naman sabihin natin pagdating sa opening game, hindi mo pa alam kung ano yung Mm, klaseng laban kung sa anong klaseng mm, laban ka sasabak eh. So now na, mm, okay, ganito ang UAAP. Okay, dito na tayo sa focus na tayo sa next task natin. mm. Okay. And now let's pick up next task. Let's go to the next game. And that's the second game of the Saturday doubleheader. It's the NU Bulldogs versus Ateneo. NU winning 77 to 64 against Ateneo. And then, sabi nga nila yung NU nakahuli ng malaking isda eh. So, let's go first with NU. Wala. Excited ako sa Yan NU. baklaan Sana talaga mas eh. malaki yung sana malakas tumahol pa lalo tong Bulldogs na to. Sobrang scary. Yung maturity lang yung highlight of that game was that maturity nung NU Bulldogs. Defensively and offensively, they were patient. Alam nila kung paano i-execute yung Hmm. offense nila. And then yung defense nila, simula pa lang season 84, we already know their patented defense na swarming defense na hirap din, ang tawag din yung depensa talagang na kaya magpahirap ng kahit anong magandang sistema at yun nga yung pinakita nila nung Saturday. You gotta commend the culture na dinadala ni Coach Jeff na pa. Ah, Kasi parang yun nga. si baklaan lang naman yung masasabi natin na 'di ba? Parang highly recruited coming out of high school na nasa NU. Hindi naman, pero parang lang, Pero yung like, for sobrang me, matunog, yung parang malaking-malaki pa nga. I mean, obviously, lahat naman sila may magandang name heading into hindi, college. hindi, eto, gumawa kasi ng ingay si O, si Baklaan baklaan. before, pero like, before, gumawa ng ingay si Baklaan, pero yung mga ibang mga kinuha din nila, sinabi ko nga yun, Jake Figueroa, third Hmm. year player ng NU, UAAP, MVP, Juniors MVP yan. Yung bagong recruit nila, Reinhard, si Humamoy, Ayun, si re, Humamoy din. uh, recent Juniors Yun lang MVP din. din. Pero, So, may mga malalaki din silang hmm. isda dito malalaking recruit sa Pero more NU. on role player calibers yung iba, di ba? Pwede So, naman siguro, yeah, siguro, yun nga, parang, diba, given that caliber, diba, na parang napabay in lahat yun ni Coach Jeff and nalabas mm, niya lahat ng igagaling ng mga players niya sa NU. And then, I naman. mean, alam kong first game pa lang and hindi ko naman sinasabi na contenders agad sila for championship kasi mahaba pa yung season. Pero kung sakaling at least makapag-final sila, hindi talaga ako magugulat with all honesty. Ako, let's see kung paano pa gagawin nila. Hmm. Kung sinong,
sinong mga top dogs pa yung kanilang pahihirapan sa UAAP. I'm excited lang talaga dito sa NU in terms of like NU versus UP, NU versus Lasal. Yun ang gusto ko Oh, talagang makita for NU. Like, may yun yung laban na pinaka sila. big, yun yung isa sa mga malalaking test nila. Kasi natapos na nila yung Ateneo eh. And they pass with flying colors pa. Kasi, di At ba, least in 13 the points first lang round, yan. di ba? Pero, Mm. 13 points lang yung panalo nila. Pero this lead, if I'm not mistaken, umabot pa yun ng 20. So, 'di ba, na-dominate nila yung second half against Ateneo. 'Di ba? Against Ateneo. Ang hirap paniwalaan at ang hirap sabihin nun. Sa Mm, totoo lang, we already kasi alam naman natin yung Ateneo. So, etong NU might be a scary team in this season and can't wait for them to show us more of their program. And let's go with the losing team, yeah, Ateneo Blue Ateneo. Eagles. Mukhang naging mortal yung Ateneo. Sa first game, ha? First Oh, game. Ako, hindi ko kasi... first game lang. Naku, patay tayo dyan pag, Eh, Masyado kang nagpanik, ha? Sabi ko oo, lang naging kinabahan ako mortal sa'yo tong eh. Ateneo. Hindi, naging mortal lang talaga sila this time. Oo. And ako Jitters hindi ko talaga. dinadoubt, ako hindi ko dinadoubt tong Ateneong to. I guess ano lang talaga sila, kulang lang ng cohesion at the same time assertiveness ngayon sabi ni Coach Tab on one interview. Mm. And yun nga, kasi ito din yung parang masasabi natin na kasi medyo young team yung dala nila ngayon and may mga baguhan, may mga veterans last year wala na, 'di ba? So, talagang ano lang, I think they will just need to take time. And pag nakuha na agad nila yung rhythm nila, magiging nakakatakot magiging immortal na naman tong Ateneong to. Pero on their first game in season 86, medyo lackluster and yun nga, medyo naging mortal sila nung panahon yun. Although I gotta salute yung sinabi ni Coach Tab about Ah, yung bagong import mm, tsaka si Mason Amos. Diba? Kasi mm, parang nung after their kinda underwhelming performance nung opening game, diba? In-interview sila sa yung sa post-game press, parang tinanong siya parang tinanong ng media na paano yung mga expectations towards that na parang medyo hindi nakaka-live up. Something like that. Tapos biglang mm, sabi ni Coach Tab na parang I don't care their rookies, gumaganon. So parang nakikita mo din how Coach Tab is standing up for his players na mm, parang wag kasi muna kayong rookie pa lang yung mga yan, magi-expect agad kayo ng malaki from them. I mean, obviously si Mason Amos parang di ba Mason Amos nakita naman natin yung nagawa niya sa Gilas ng isang window tapos yung bagong import syempre may pressure yun kasi pinalitan niya Ange Kwame. So parang mm. kahit masasabi natin na may expectations set sa kanila. Pero sabi ni Coach Lab, tone down yung na parang he's kind of said na parang medyo i-tone down yung expectations and aabot sila dun. Which something that I totally salute. Mm. Ayun yun. Siguro, bright side for Ateneo is yung kanilang mga veterans talaga nag-work hard. Talagang tinatry talaga nila to live up to that system na ginagawa ni Coach Tab and that's the next man up. You can see Gab Gomez, Juan Ketevi, sila yung mga leading scorers nung time na yun. Nung Saturday. Just showing na, kasi nga sila yung mga veterano ngayong season so they need to really take a lot in terms of leadership and even the offensive load for Ateneo. Pero let's see. Ako sa totoo lang, mortal lang sila nung game mo itong time na to. And I guess medyo mangangapa pa sila pero hindi ako Second round. nagdududa na Oo. hindi ako nagdududa na baka sa second round or makita agad etong tinatawag nating mortal no tong game 1. Ito din yung aabot ng finals. Hindi Oo, ako yung nagdududa doon. fuel nila na Oh, they got so it out of the way lang. pero as of the moment yun, medyo actually it feels weird and feels na medyo okay, nagiging mortal na tong Ateneo. Medyo mas hindi parang alam mo yung parang uy may chance na yung mga other teams, di Oo. ba? Pero hindi natin masabi baka game 1 lang pala yung mortal tapos biglang next game nila DLSU game. So Oo. rivalry game on Wednesday, baka Rival. biglang gulatin i-welcome ni Coach Tab itong si Coach Topex to the UAAP with a Hmm. biglang monstrous game from their B-Bob. So let's see. Ano lang yan, Uh, at saka yung sa Ateneo, di ba? Parang
sa Mm. simula. Ganun naman talaga sila sa simula na medyo hindi ganun ka-ideal yung start. Kahit nung mga panahon pa ni na 30, although nananalo lang Oo sila, naman. pero Mm. parang ano pa parang masasabi mo pa na okay, may ano pa to. Parang hindi pa to yung peak nila. They're gonna keep on peak. They're gonna peak ano pa bandang huli. Mm. Ganun, Mm. especially last year, di ba? Parang ang dami nga nagsabi, mukhang back-to-back UP or medyo ito yung ano ng Ateneo. Ganun naman yan eh. Kaya nga hindi ako nagdududa kay Coach Tabgay. Kasi Oo. last year pa, actually, yung season 84 pa lang, ganun na yung sinasabi nila eh. Pero putek back-to-back finals yung Ateneo last year. Di ba? So Mm. ngayon, hindi ako nagdududa dun sa kakayahan ng Ateneo. Sabi ko lang, nung first game nila, medyo, yun nga, nagulat din tayo na parang hindi hindi tayo sanay na makita yung nasa ganitong spot yung Ateneo. Mm. And yun. Medyo naninibago lang kasi tayo pero at the same time Mm. hindi parang hindi tayo sold na hindi naman nanalo Ateneo, 'di ba? Kasi Oo, at the end totoo. of the day parang ano lang yan unti-unti lang niluluto ni Coach Tab yan tapos may ikot niya yan. Biglang 'di ba last Mm. year nga parang I mean malakas pa rin Mm. sila pero 'di ba may mga iba kina-count out sila sa Final Four or ano sila twice to beat disadvantage sila sa Final Four tapos biglang number one seed nag-champion pa, Mm. 'di ba? So parang ano lang yun nga parang I just believe na kakayanin naman ni na Coach Tab yan na ma-figure out lahat. Although yun nga parang yung Ateneo community, parang they just gotta tone down their expectations some. Kasi 'di ba alam mo well, hindi na naman natin masisisi yung mga Atenista na kung bakit kasi sanay sila na lagi silang panalo eh. Mm. Pero yun, speaking of laging panalo, I guess medyo natagalan na tayo kay Mm. Ateneo. Let's go to the next team na next match nung opening weekend, and that's already Sunday the na. Sunday's match. Ito yan, buhay na buhay ka na. The LSU versus FEU, Lasal winning 87-76. Thoughts on Lasal? Bro, Kevin Kiambao, tsaka lakas nila. Tapos si Evan Nelly, they really meant business. Especially si Evan, di ba, na parang yung sinabi niya na carefree environment yung sa Lasal. And it Mm. pretty much Mm. showed it pretty much reflects on how Coach Topex builds a culture on an amateur team basically. Kasi he did the same nung LPU, kina CJ Perez, and kay sa Baste, kina Mm. Calvin Abueva. So parang in that sense, nakikita mo na okay, sige, slowly i-build up natin yung program natin. Kasi di ba kahit si Evan Nelly, sinabi niya na, kahit maganda yung pinakita nila, they're still far from where they want to be. So Mm. parang, And, yeah, and I see it as medyo, long, yun nga, parang in the long run, at least makakaisang champion sila under Coach Topex, yun ang prediction ko. It's Kevin Kiambao naman, nagiging revelation na rin na parang 'di ba last year malakas naman talaga si Kevin kaso yung bandang huli 'di ba parang nagkasakit siya 'di ba? mm. Yun eh kaya hindi siya nakalaro ng some games. Pero now na mas locked in na sila. Contenders na talaga to. I can see that they're legit. For me, no, takeaway ko lang nung this game na to is that Lasal, malayong-malayo pa sila sa peak nila this season and tinitest pa nila yung water. Pero at the same time, kita mo naman din na malakas. Kahit sabihin natin na if you watch the game, alam mo na yung FEU made a almost a scary comeback nung fourth quarter. Pero Kinabahan ako Lasal, nasa office ako nun eh. pero kung makikita mo, Lasal is keeping them at bay lang. Hindi Mm. super natatambakan, or pag humabol yung FEU, nagagawa nila ng paraan para may maisagot sila. Saka sila, composed pa sila. 'Di ba usually pag kunyari Oo. big lead tapos humahabol yung kalaban mo, 'di ba parang nagpapanik ka na Oo. kaya maraming blown leads dahil sa yun Eh, na nagpapanik. Pero sila relax na relax eh. yun yung yun yung trinabaho kasi ni Coach Topex and his coaching staff nung off-season. It's how to be composed in terms of situations like that and how to keep your opponents at bay pag nagbabadya sila ng comeback. And yun, nakita natin yun sa DLSU kahapon, as the moment of we're recording this is Monday. So yun, uh,
wala eh. Nakakatakot tong Green Archers na to and excited ako sa sa laro sa Hmm. actually parang first time ko ma-excite sa sa rivalry Ateneo game Lasal. ng Oo. Ateneo Lasal. Hindi kasi nung Ayun. time natin, dominance ng Ateneo yun. Kaya first year lang tayo naka-experience ang matinding Ateneo Lasal eh. Ah, ano naman? Hindi, ako excited ako in terms of hindi dahil may pag-asang manalo Lasal. Pero parang both teams parang gusto ko Competitive makakita ko kasi. ng surprise. O kasi Oh, competitive oh. na Lasal, di ba? Parang college natin, parang yung Lasal, di ba? Parang Mm, medyo bumaba sila sa tier. mm. Hindi ko masabi eh. Iba thoughts ko eh. Basta ano Oh. lang, for me ano lang, excited lang talaga ako sa rivalry game on Wednesday. I guess both of these teams would surprise us either way. Kung Lasal manalo, what? Parang syempre parang ang rare kasing manalo tayo sa Ateneo Tab Baldwin era eh. So parang nakakatuwa. Pag Ateneo naman nanalo, some part of me naman kahit magalit ka. So syempre at least Ateneo is back on their form, Oo, di ba? hindi naman, Pero I mean, oo, nandun ako sa point na kung saan kahit sobrang, syempre, I oo, mean, automatic naman na magiging supporter ako ng Lasal kasi Lasal na oo. graduate eh. Pero parang pag Mm, natalo yung Lasal na, oh wow, lakas pala ng team na to. Diba? Wala na yung mm. bitterness in me. Na-outgrow ko na yung face na yun. Congrats sa'yo. Pero yun, congrats sa'yo. Ako, ako, ano naman talaga ako eh, I'm rooting for all the teams in the Oo, UAAP. So, kahit sino naman manalo. ako, diba? Basta underdog, Siyempre. paborito ko yun eh. And then Mm. both of these teams, Lasal, medyo may underdog spirit sila with Coach Topex at the helm. Then ganun din si Coach, yung Ateneo, kasi for so long, they're being Yeah. dominating every Dominant eh. season. Pero ngayon, Parang di alam ba, mo na sila ngayon, panalo, hindi pa nagsisimula yung laro, alam mo nang panalo oh, Ateneo, pero ngayon, mm kaya may pagka-underdog din tong Ateneo this season. So, underdogs let's naman see. talaga sila. Kasi Oh, wala na silang vet eh. kung sa bagay. Yung Pero tingin ko vet lang medyo nila si Gio Chu, pero di ba si Gio Chu hindi naman masyadong. Teka lang, di ba oh, ito, Lasal ang usapan, naging oh, Ateneo tayo oh. eh. Sorry. Sorry, Kasalanan sorry, ko yun. sorry. Akin. Sorry, Balik tayo medyo sa ano Lasal. kami. Before we go to the FEU, iba pang napansin mo sa Lasal? Meron ako bang napansin or what not? Ayun lang naman, I do believe na si KQ na yung magiging main guy. Tapos si Evan Nelly, di ba? Double-double. Mm. Mm. Ito ata yung first Ako, double digits niya sa UAP, I believe. ni Evan. Kay, ni, Hindi, hindi. double digit assist, di ba? Hindi ko I do sure. believe ito ata yun. Or siguro mga at most third niya. Hmm. Ako lang, ganda ng rotation niya ni Coach Topek. Topex. Nagawa niya ang ganda ng lineup ng Lasal pero nagawa niya ng paraan para talagang I-buy, mapiga yung kailangan niya, para mag-buy in lahat. mapiga doon. By the way, Mark Nonoy, kudos to him. 8 minutes played, 8 points. Sobrang, ay, Efficient. tama, 8 points. Oh, efficient yun. Di ba? That's the perfect Tapos word. si ano din, si Austria. Mm-mm. Na sabi nila ito yung si Laro. Austria yung magiging parang magiging breakout player ng DLSU. So far, maganda pinakita niyo yung first game. Let's see kung magtutuloy-tuloy. And lang, before we go to the next team na talaga, last lang, yung Francis Escandor, 11 points, 4 out of 5 in the field. Diba? So, ito yung mga biglang nahugot ni Coach Topex Magic sa lineup ng bunot. Lasal. Oh, matagal na to sa Lasal eh. I think, if I'm not mistaken, this is already his fourth or fifth year. And Naglaro parang pa siya ngayon lang siya pre-pandemic. nag-break on. Oo, na-line up siya nung kay Coach Jermaine Bird. That's his rookie year. So, I think that 22. kung ganun niya, fourth year niya pa lang. So, yun. Then kay Manong, 2 season siya naglaro pero hindi ganun kadami din yung minuto. This time, I think this is the most minutes that he played. And to be honest, nagulat ako nung sobrang dami niyang nilaro. Nilarong minuto. And yun. And considering gaano ka-stack tong lineup ng Lasal. So, let's see. Siguro may nakitang kakaiba si Coach Topex kay Francis Escandor. And yeah, let's see kung ano pang papakita niya. Pero Galing, medyo galing. natagalan na tayo sa DLSU. Good And season ahead for Lasal. medyo natagalan na tayo. Let's go with FEU. Camaraus. Ito,
FEU tama raw siya. Sige, unahin ko na yung sa akin. Yung I think their vets, surprisingly, maganda yung pinakita nila nung first game nila. Yung the way they mounted the comeback, feeling ko itong FE na to will make some upsets. Hindi ko sure kung sino or parang, I think FEU will make a surprise in this season. Hindi pa rin ako sold na baka umabot sila ng Final Four this season, pero I think they will surprise a lot then in terms of baka may mapabagsak silang powerhouse team. They will Pero have one a thing good run somehow, some way. Yes. And ano lang, before I pass it to you and end ko na yung speech ko about FEU, I think FEU hindi sila magiging winless this season. Yun lang. Walang winless ngayong season na to. I can guarantee that. Tingin mo? Oo. Pare lahat naman malakas eh. Ako nga, pero kaya nga pare walang winless. I mean like kahit sabihin natin one win, di naman winless yun eh. Oo nga, tama naman. Doon pero yeah. Pero yun nga nakikita ko rin sa for FEU naman is kita mo niya halatang rebuilding sila eh. So parang take it step by step. Hindi sila yung hindi nila minamadali. Nakita mo naman 'di ba si Coach Denok parang nung post game press niya parang relax pa siya na we're on the right path, we just need to get more reps, parang ganun yung body language na pinapakita ni Coach Denok. So parang for me I still do believe na kahit sabihin natin na hindi sila Final Four, may mga games na masisilat sila against powerhouse teams or like kahit di powerhouse teams, basta yung mga nasa top teams, yung mga malalakas. No, ayoko magbanggit ng pangalan na pwede nang silatin kasi baka magkatotoo tapos ako yung masisi nung team sasabihin ko. So, feeling baka. May chance. Hindi naman natin sinasabi nangyayari. Kasi sabi natin may chance na makaano sila. So, yeah, I do believe. At saka FEU yan. Alam naman natin, di ba, sa last 20, at least the last 25 years, lagi consistent ang FEU na kahit di masyado nagcha-champion nun, nasa Final Four sila. Tsaka, kumbaga sa contenders list, di mo sila mawawala. Ngayon lang talaga naman. Pero, sooner or later, babalik sila dyan kasi it's unusual to see FEU with at the bottom of the league. Yun, eto, I guess ikaw, may sabihin ka ba sa FEU part? Yun naman for me sa FEU. Ayun, so let's go to the last game of the opening weekend. And this is the UP Fighting Maroons versus the Adamson. UP winning in a dominant fashion, 68-51 against Adamson. UP, wala akong masabi dyan. Takot ako dyan sa UP. Masyadong madaming pyesa, masyadong madaming arsenals talaga tong UP to eh. Grabe ito yung sige, ito yung hindi underdog eh. Sila lang ata yung hindi underdog. Yung Lasal sabihin natin medyo malakas, pero parang kahit paano underdog eh. Pero tong UP kahit anong tignan mo hindi underdog eh. Kahit ang dami nilang nawalang pyesa, hindi naging underdog tong team na to. Malakas at yun yung nakita natin dito sa game na to eh, sa UP versus Adamson. Di pa naglaro si Fortea. Hindi pa naglaro. Diba? So, pero naka-line up ba siya? Sa may nabasa kong article na line up siya pero he will not play for the first few games. Pero let's see. So yun, anong masasabi natin sa UP? Ikaw, na kita. Yun lang. Alam naman natin na malakas sa UP to, pero eto na lang, sino yung mga players na nag-stand out for you? Siyempre, si Jay Cancino. Yun talaga. 5 out of 9, 55% in the 3-point area. Grabe yung pinakita niya. I think he's basically, last year na si Jay Cancino and he's making it count right away. Yun yan, wait lang. Gusto ko yung sinabi niyang quote nun eh. Nabasa ko yun eh, yung sa article. Sabi niya, para daw siyang batang hindi pinalabas sa hapon. Para siyang bata na pinalabas sa hapon at hindi pinatulog. So, ganun yung pakiramdam niya sa season na to. And watch out UAA, watch out 7 other teams.
Siya na yung Oo. sole leader ng Mm. team eh. Tapos ano Yan. din, ano pa nga ba yung masasabi ko na yung about CJ, may isa pa eh. Yun din yung Yan. sinabi niya na ano, yung wish niya for this season is maging healthy siya all throughout. With, Mm. yun din naman, kahit din naman ako yun yung gugustuhin kasi alam naman natin yung nagawa ni CJ Cancino, UST pa lang eh. Mm. Pero, Youngest person to tally a triple double, if I'm not mistaken. So yun, oo, kasi nakapag rookie siya triple nun eh. double siya noon. Rookie Mm. siya nun eh. Tapos si ano din, 'di ba? Parang nakikita natin na sobrang ano na si CJ ngayon na man on a mission indeed naman talaga si CJ. Okay, punta tayo sa next ano player na ano. Well, di naman siya surprising kasi alam naman natin magaling. Pero bro, LeBron Lopez, ito quick kwento lang kay Anong, LeBron na. Sige, quick kwento ko lang kay LeBron nung ano. Kasi 'di ba nanonood ako sa office niya kahapon. So, yung ano ko, yung isang office mate ko, kasi galing siyang UP eh. So, syempre, mm, invited siya sa UP, ganyan. Tapos sila sabi niya, nung pinasok si Lebron, kasi di ba off the bench si ano, hindi Francis na mm, pala, Francis Lopez. Di ba? mm. Alam ko, ayaw niya na tinatawag na Lebron eh. Yun, si Francis Ah. Lopez. Okay, practicein mo Francis Lopez sabihin sa kanya. Oo. Papaluin kita pag Lebron sinabi mo. Sige, Yung Lebron kasi, si Nieto yun. So, mm, bawal na magkamali. saka si James, Yan. syempre. Yan. Tama pala. Sorry. Siya naman talaga Sa yun eh. Pilipinas mo. Ah, Oh, tama. pero, di ba si Hmm. Francis Lopez, ayun. Ah, Nag-off the bench siya, so nag-start. Sabi ng office mate ko, bakit hindi nag-start si LeBron? Ganyan. Tapos nung pinasok na si Francis, unang hawak niya ng bola, pinasa niya agad, sabi ng office mate ko. Ba't pinasa agad ni LeBron? Ganyan. Biglang the ah. very next possession, no, biglang nag-drive, pasok yung layup, tapos yung daylight niya, nag-dunk siya. Then, yun na yung final Hmm. field goal niya, yung slam dunk niya na yun na yung final Ah, field goal niya for the game kasi 5 points siya. Pero 13 rebounds though. yun yung i-comment mo. Tsaka yun, no, yung isa sa pinakamalaking stat niya pa so far is the ano, plus minus 29. Oh, So yun. yung sobrang efficient siya sa game na to. So, Yung at efficient hindi lang France. etong LeBron, ay sorry, itong Oh, Francis na nakita natin. Sorry, paluin ko sarili ko. De, joke lang. papaluin. Itong Francis Lopez na to is tame pa to. Tame pa to sa lagay na to. So, meron pa siyang 13 games para mag-wild and kung ikaw ay takot sa UP talagang dapat ka matakot. 'Di ba? Kasi ang dami pa nilang arsenals eh. And hindi pa natin nabanggit yung ano, si reigning MVP na si Malik Diop with Malik 20 Diop. points and 17 Oh, di ba? rebounds with 4 blocks, 'di ba? So ang dami na nilang local players na sobrang ganda na pinapakita. Meron pa silang foreign student athlete na MVP, reigning MVP. So, talagang team to beat itong UP Hmm. Fighting Maroons and pinakita talaga nila yon in this game. Parang ang lakas talaga. Sobrang ano, parang too much sila, basically. Too much. Mhm. Sila yung parang SMB ngayong season na to. Yes, tama. Di ba? Siguro. Tama. Pwede naman. Oh, Pwede. top na stock Depende, eh. depende sa'yo. Pwede mo na rin sabihin Hinebra kasi stock din naman Hinebra. Pero Pero, di kasing stock ng ayun, SMB. sige, ikaw bahala. Expert ka dyan eh. Sa PBA, Hmm. mas Yeah, and nakukuha mo yung feel doon eh. So, ito, yung nakikita ko sa, yung ano ni Coach Gold, 'di ba? Parang sige. composure ni Coach Gold tsaka yung balasan niya ng players niya. So, yeah, wala na rin ako masyadong masabi sa UP bo sa lakas nila. Alam naman na Mm, natin na parang may expectations tayo sa UP especially nung off-season shopping nila. grabe ka sa shopping. Nang Ano ka haul lang talaga sa, nang haul sila ng ano eh. Nang haul sila ng mm, mga recruits eh. mm. So, yun, pero speaking of recruits, hindi pa masyado natin nararamdaman yung mga recruits nila aside from Francis Lopez. So yun yung aabangan din natin as the season progress. Sige, Kung ano paano yun? Okay. kung Hindi ko paano yung stats eh. magiging, sige lang, kung paano magiging at home sa UP itong mga rookies nila such as si Luis Pablo and Seven Gagate na si Gagate hindi naglaro ng lakapon. So yun, let's see. Pero
Naka-line up ba sila? sabihin ko, Hindi, si Luis mm, Pablo lang yung naka-line up eh. si Luis Bob, parang nakita ko yung Gagate, if I'm not mistaken. Hindi So, siya yun. naglaro kahapon. Hindi lang siya naglaro, pero alam ko naka-line up yan eh. Pero Alam ko siya yung injured eh, sila ni Coronel. si Coronel lang yung injured. Basta alam ko dalawa Naglaro sa pa kanila sa, injured. naglaro pa si, si Gagate sa Philoil. Tapos Tsaka yung sa ano Pinoy nila, Liga. and then 10 points din si Harold Alarcon. Alam naman natin si Yung, Harold yung ano, oh, most wag, steady role player nila eh. ang pag-usapan na lang natin kay Harold Alarcon, yung half-court shot niya na walang hiya. Yung Grabe. nakita mo ba yan? Walang Yun hiya. nga eh. Welcome to the UAAP. Pero yun, di ba? Sipin mo, nakakatakot ng UP, tapos bigyan mo yung mga half-court shot pa sa kanila na parang casual lang. Na, uy, bato ko lang. Harold Pumapasok pa. Alarcon. Talagang welcome to the UAAP. Ang UP kahapon. Sobrang ganda ng pinakita. Pero let's go to the team na nakalaban nila. Ako, for me, kung maganda pinakita ng UP, itong Adamson, maganda din yung pinakita. Sadya lang talaga na there are circumstances that beyond their control. At yun yung nakita natin kahapon. Medyo nagkakaroon pa sila ng last minute adjustments in terms of finding that guy na kayang mag-steady ng shift nila. Just like what Jerome Lastimosa can do. Unfortunately, kahapon hindi siya na-field because of his injury. So, ayun. Sorry. May sasabihin, parting shots ka ba sa UP? Pwede naman natin Wala na, balikan wala yan. na. Malakas lang So, talaga yun. sila yun. Oo, malakas lang talaga sila. Tapos yung Uh, highlight talaga sa akin yung half court shot eh. Pag ah, on na pag on ko ng pagka-on ng Pilipinas Live, bumato lang ng half court shot, pasok. Pusang galang UP to. ah, Grabe yun. Harold. So yun. mm So yun, let's go back to Adamson. For me, ano lang talaga tong Adamson na to. Medyo I feel na kahapon medyo lost sila without Jerome. Pero they still have really good pieces. Like yun nga, si Matthew Montebon, their rookie, 13 points agad. And then yung mga veterans nila like si Hanapi and sa Bandal. Even Manzano is playing well kahapon. Wala lang talaga silang yung the last piece in the puzzle. Yun nga yun. Parang dun lang sila kinulang kahapon eh. Hmm. Someone na magsa-steady ng ship. Biggest piece in the puzzle. Oh, the biggest piece in the puzzle. Lang yun lang wala eh. Pero aside from anything else, maganda yung team ng Adamson and masasabi ko na lang is excited ako sa Adamson versus UST sa Wednesday naman. And Two then, teams na medyo hmm, shaky pa. So yun. although medyo silent si Eli Mhm. Ramos, yung mga ibang office mate, nagulat sila na kahapon na ako nasa office kami nanonood. Nagulat sila na sinabi ko kapatid niya ni Dwight. So hindi nila alam. Di Oo. ba? Di ba? So hindi ba kamukha ni Dwight si Eli? Feeling ko hawig naman sila, iba lang hairdo. Oo, iba Kasi yung book. Eli parang undercut. Tsaka Tapos si masyadong Dwight pogi si kasi yung Dwight. eh, feeling ko si Eli lang, na iba lang yung undercut pero may Eh, resemblance sila. oo. Sure, Kado parang, na sumasama ka na sa Papa Dwight hype train. parang lahat naman lalo kay Dwight eh. Pero ngayon, 'di ba? Syempre di naman natin nakita si Dwight sa UAAP. So, ibang Ramos ang magpapakitang gilas sa UAAP ngayon. Which, Oh, pero ko he went scoreless kahapon. actually, Although, ako din. Kasi nakikita ko siya medyo madami yung decent amount of minutes yung pinapalaro talaga sa kanya ni Coach Nash. Just goes to show na talagang nire-ready siya hmm. sa season na to. At saka I do Is believe ito pa lang yung first, 'di ba? First time ni Eli maglaro sa Pilipinas mismo. Nakabalik na po what? siya. What's up? Okay, Ayan, nakabalik siya, sorry, nakabalik siya. sorry. Sorry. Kung makikita nyo sa replay na double tap ko kasi. So, pag na double tap ko, ngayon ko lang nalaman, may end yung call. Hindi ko alam ba't ko na double tap. Nakala ko naman na wala ka ng internet lang yaka. Na double tap ko, parang kung makikita nyo sa replay, kung i-backward nyo, na double tap ko kaya ako nawala. So, lap trip. Anyway, go back to Akala ko your nawala point. ng internet. Pero sige. Okay, Eli, Go back to your point. Eli. Oh, Eli. I do believe si Eli. Eli Ramos, ito yung first, niya, first taste niya ng Pinoy basketball. Mm. 'Di ba? Ano, Mm.
first taste of the UAAP. Kasi if I'm not mistaken, nakapaglaro na rin naman yun sa mga preseason games na nilaruan ng Adamson. Hindi ko matanda kung anong mga nilaruan ng Adamson kasi alam ko Philoil. Pero yung mga other leagues, di ko sure kung kasama ba sila dun sa yung sa Davao kasi last year alam ko parati silang sumasama nun eh. So let's see. Pero yun yung UAAP basketball Pero like first yung taste yung niya nun. big competition talaga, hindi mga small tournament, pre-season tournament, Mm. 'di ba? Yung brightest lights talaga sa dito sa Pilipinas. First time ni Eli. So yeah, medyo nangangapa pa siya, may jitters, but I do believe that Eli will have a good career Mm. sa UAAP. Oo naman. Ako din naman. I guess magiging solid din sila. They just need to adjust dun sa circumstance na meron sila itong Adamson. And maganda. Kaya nga sobrang excited ako sa USC versus Adamson sa Wednesday. Kasi makikita natin yung both teams na may shaky performance ng opening weekend to duke it out to get their first win. So ito kasing USC medyo shaky sila yung mga rookies and yung mga sophomores nila medyo shaky pa. So, and even, I think si Coach Pido din medyo kailangan niya, nag-a-adjust din siya sa UAAP atmosphere. Kasi alam natin, tagal na wala ni Coach Pido. So, May adjustment pa rin yan. may adjustments pa rin yan. They will face against Adamson Falcon na Jerome-less Adamson Falcon na they need to figure things out agad. Di ba? Kahit na wala pa si Jerome. So, they need to figure things out. Kaya excited ako dito sa matchup nila sa Wednesday. And yun. Ikaw, may sasabihin ka ba? Yun lang naman for me sa Adamson is they still need to find their main guy now that Jerome has to Jerome is pero di ba naglaro siya kahapon? Hindi. Or like nakapanlaro siya kahapon? Parang nakapanglaro siya kahapon pero Pre-game hindi siya siya. So, Yeah, yun. so Baka parang bumalik naman siya ng sooner they're than not later. closing their doors on Jerome. Pero I think Jerome Lastimosa will play this season. Hindi ko lang alam kung gaano kalaking minuto yung bibigay sa kanya, kung gaano kalaking role. Pero I'm sure Jerome Lastimosa will step on that UAAP court and before he graduates. So yun lang. bibigyan siya ng and he would be given by Adamson a good farewell. Pero ang masasabi ko lang is yun for Adamson to kasi they have good pieces naman talaga eh. Totoo naman. They have good pieces. Ang kailangan lang nila is that someone na okay, nawawala na tayo. Kanino tayo kakapit? 'Di ba? So ngayon which was supposed to be Jerome pero because of the injury, the unfortunate injury, 'di ba? They will have to look for a new one. And kudos na lang kay Joe M. Sabandal stepping up to the plate. Pati si Coach Nash naman nakita niya yun na si Joe M. Sabandal is trying slowly to be back at the point guard spot. Kasi masyado siya naging comfortable sa pagiging shooting guard eh. And hindi ko siya masisisi. Ganun talaga pag may Jerome Lastimosa ka eh. So, sarap talaga maging shooting guard pag meron kang floor general like Jerome Lastimosa na kayang mag-playmake for the team, di ba? And yun nga, si Sabandal trying to become a point guard once again para matulungan talaga itong Adamson Falcons before even though wala pa si Lastimosa. So yun, excited ako sa Adamson Falcons kahit na wala si Lastimosa. Pero sure ako, babalik yan si Jerome in somehow in some way. Yeah, he will make I just hope na this season for Adamson, it won't be parang hindi lang siya yung farewell tour ni Jerome Lastimosa. It's parang final for hunt for Adamson. Just like last year. Again na parang making their presence felt. So yun. And ikaw, may parting shots ka ba? Not necessarily to Adamson, like to the opening weekend, like yung mga na-realize mo na something bago and this season we're in for a treat this season na parang kahit wala masyadong surprises
for me. Kahit sabihin natin na may makatalo sa UP, hindi ako magiging surprised doon kasi not because defeatable sila, pero parang malakas talaga kahit sino. Malakas. I mean, hindi lang siya yung parang kahit sabihin natin na sakto lang yung gising ng player on game day. Hindi yung masarap gising. Pero on a normal day, kaya nila magpakita ng magandang parang they can put on a good show and will their teams to victories. So parang to me less upsets, not because parang weaker team tinalo yung better team, but more on less upsets because kahit sabihin natin yung Dejado tinalo yung Liamado. Hindi naman siya surprising kasi kahit sabihin natin Dejado siya on paper, malakas pa rin talaga yun pag naglaro. So, magiging competitive tong season na to. Mahirap maglapag ng Final Four kasi ang dami rin talaga surprises. Kaya yung opening weekend made me realize na kailangan every season you will have to watch and invest on this season, invest some time watching the games to see kung sino ba talaga yung malakas and who's gonna win and who's gonna sino yung mabuboot out. And kung kapag na ka man, di ka man makapasok sa Final Four, you really have nothing to be ashamed of. Yun na naman yung realization ko. Like yung realizations na binigay sa akin ng opening weekend. Akin medyo baliktad tayo. Sabi mo mahirap gumawa ng Final Four. Ako medyo nadalian ako sa Final Four prediction. Pero ayoko muna sabihin. Ayoko ma-jinx. Pero you're putting yourself on the spot eh. Hindi. Okay lang yun. Pero ayoko ma-jinx. Kasi syempre. Pero ayoko ma-jinx. Pero ako for me, my realization is this UAP season will be full of storylines. Yun lang. Daming mga underdog stories to becoming championship contenders and meron yung mga storylines dyan na medyo naging shaky yung start nila. Tingin ko after this is still a long season ahead. Obviously first game pa lang. And marami pang magde-develop dyan like yung sa Ateneo. Ako excited ako sa Ateneo na will be back on their competitive form once again. Gusto kong makita yun sa Ateneo and even sa Adamson din eh. Yung mahanap nila yung papalit sa role ni Jerome. Yung competitive form nila even without Jerome. Yun yung excited ako sa Adamson kasi kaya naman nila eh with their pieces kaya nila eh. Talaga. So yun, 'di ba? And yung NU din, yung finding form for NU, like how to stay at top, 'di ba? So let's see. Daming storylines for this season yun yung na-realize ko and we are really up for a treat. This is only the first game of the almost all the teams first game pa lang nila to. They still have 13 games left and we are up for a very fantastic and amazing ride in the season 86 of the UAAP. And I guess yun. Kita-kits ulit sa panibagong episode ng ating License to Shoot podcast. Okay, so this has been William Go. And this is Miggy C. Until then, take